itinapon sa kalsada sa mismong gabi ng kanilang anibersaryo. Habang nagluluto si Anne ng espesyal na hapunan, dinala ni Marco ang kabit na si Vivian sa kanilang kama. Katulong ka lang na pinakasalan ko dahil sa obligasyon, ang masakit na deklarasyon ni Marco. Ngunit hindi niya alam, ang bawat hininga ng kanyang kumpanya ay utang sa ama ni Anne na isang makapangyarihang hukom. Ngayong gabi, magsisimula ang pagtutuos. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang hari at ang paglipad ng isang tunay na reyna? Saan hahantong ang isang pusong labis na nasugatan? Huwag kang mag-alala, Vivian. Pipirma rin siya sa ayaw at sa gusto niya. Wala naman siyang ibang mapupuntahan kundi ang bahay na ito. Isang hamak na babaeng galing sa hirap na pinitas ko lang sa putikan. Anong laban niya sa akin? Napatigil ang aking mundo sa narinig kong yon mula sa siwang ng pinto ng aming silid. Ang boses na dati ay nagpapagaan ng aking loob. Ang boses ni Marco na asawa ko sa loob ng 3 taon ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa aking pagkatao. Hindi ko magawang huminga ng maayos. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng paghamak, isang tonong kailanman ay hindi ko inakalang itatapon niya sa akin. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo, suot ang aking lumang apron na may bahid pa ng harina at mantika. Sa aking mga kamay ay hawak ko ang isang maliit na mangkok ng espesyal na sarsa ng kare-kare na 3 oras kong pinagluto. Iyon ang paborito niya. Iyon ang hiniling niya para sa aming 3 anibersaryo. Nagtiis ako sa init ng kusina. Tiniyak na bawat sangkap ay perpekto dahil akala ko, ito na ang gabi na mapapansin niya muli ang aking pagpupunyagi. Akala ko, ito na ang gabi na muling babalik ang init ng aming pagsasama. Ngunit ang init na nararamdaman ko ngayon ay hindi mula sa pag-ibig, kundi mula sa kahihiyan. Nakita ko sa siwang ng pinto ang isang babaeng nakaupo sa aming kama. Si Vivian. Ang suot niyang damit ay masyadong maikli. Ang kanyang tawa ay tila isang nakakarinding himig na nanunuya sa aking pagiging asawa. At si Marco, ang lalaking ipinaglaban ko laban sa lahat, ay nakayakap sa kanya ng walang kahiya-hiya. Nanginig ang aking mga daliri. Ang mangkok na hawak ko ay dahan-dahang nadulas mula sa aking kamay. Bumagsak ito sa makapal na alpombra ng walang ingay. Ngunit ang sarsa ay kumalat sa sahig. Tila isang maduming mantsa na sumasalamin sa aking kapalaran. Hindi ako nakagalaw. Ramdam ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ang pamamanhid ng aking mga paa, na tila nakabaon na sa lupang unti-unting lumalamon sa akin. Tiningnan ko ang aking mga palad. Ang mga kamay na ito ay naging magaspang dahil sa paglalaban ng kanyang mga polo, sa paglilinis ng bahay na ito, araw at gabi, upang makatipid kami sa katulong, sa pag-aalaga sa kanyang ina na si Doña Esmeralda na walang ginawa, kundi laitin ang aking pinagmulan. Ang mga sugat at kalyo sa aking daliri na nakuha ko sa pagsisikap na maging isang mabuting asawa ay tila mga peklat na ngayon ay pinagtatawanan lamang nila. Mark, paano kung ayaw niya talagang pumirma? Tanong ni Vivian sa isang malanding tono. Narinig ko ang malamig na tawa ni Marco. Gagawin niya ang sasabihin ko. Kung hindi dahil sa akin, baka namamalimos pa rin siya sa probinsya nila. I should have listened to my mother. You are the diamond, Vivian. She is just a piece of sandpaper, useful for cleaning the mess, but too rough to be touched. Ang bawat kataga ay parang isang karayom na pilit na ibinabaon sa aking puso. Sandpaper. Isang kagamitan, isang basura, walang halaga. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata, ngunit pinilit ko itong huwag hayaang pumatak. Hindi sa harap ng pintong ito, hindi para sa lalaking ito. Dahan-dahan akong umatras, bawat hakbang ay tila 1,000 kilo ang bigat. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagtalikod ko sa karangyaan ng aking tunay na pamilya, para lamang samahan siya sa kanyang pagsisimula. Lahat ng iyon ay nauwi lamang sa ganito. Ganito na lang ba talaga?
Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang kailangang maiwan na basang-basa sa ilalim ng ulan? Pagkatapos ng 3 taon ng pagpapakasakit, ang tanging gantimpala ko ba ay ang ituring na isang dumi na kailangang walisin sa kanyang daanan? Hindi pa ako nakakalayo nang bumukas ang pinto. Lumabas si Marco. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pangako ng pag-ibig ay napalitan ng isang maskara ng pagkairita nang makita niya ako. Ann, bakit ka narito? At ano itong kalat sa sahig? Tanong niya na parang isang amo na nakakita ng pagkakamali ng kanyang utusan. Inabot niya sa akin ang isang makapal na sobrang kulay kape. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Narito ang mga papeles ng divorce. Pirmahan mo na ito ngayon din. Ayoko nang makita ang mukha mo sa bahay na ito bukas ng umaga. Tumingin ako sa sobre. Pagkatapos ay sa kanyang mga mata na wala ng kahit katiting na pagmamahal. Ito na ang huling hagupit. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa kailaliman ng aking kaluluwa. Isang apoy na hindi niya mapapatay. Hindi ko na hinintay na muling magsalita si Marco. Kinuha ko ang ballpen mula sa kanyang bulsa nang walang alinlangan. Ang bawat linyang iginuhit ko sa papel para sa aking pirma ay tila isang huling hininga ng aking pagiging Ann. Ang asawang martir, ang asawang walang boses. Sa bawat kurba ng tinta, unti-unting lumalaya ang aking kaluluwa mula sa rehas ng bahay na ito. Pagkatapos ay binitawan ko ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay, ngunit sa katahimikan ng silid, ang pagbitaw na yon ay tila isang malakas na deklarasyon. Ayan na Marco, malaya ka na. Mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay hindi nanginginig, hindi nagmamakaawa. Tumingin ako nang diretso sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang pagkalito sa kanyang mukha. Siguro ay inaasahan niyang luluhod ako, iiyak at hihiling ng isa pang pagkakataon. Ngunit ang Ann na kilala niya ay patay na kasabay ng mga salitang sandpaper na binitiwan niya. Mabuti naman at natauhan ka rin, singit ni Doña Esmeralda na biglang sumulpot sa pinto. Hawak niya ang isang itim na plastic bag na puno ng aking mga gamit. Ibinato niya ito sa aking paanan. Huwag mo nang balaking kumuha pa ng iba rito. Ang lahat ng alahas na suot mo, ang mga damit sa cabinet, lahat iyan ay galing sa pera ng anak ko. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga security guard. Tiningnan ko ang plastic bag. Naroon ang aking mga lumang bestida na dinala ko mula sa probinsya, ang mga tsinelas na kupas na, at ang iilang alaala ng aking nakaraan. Ngumiti ako nang mapait. Hindi nila alam na ang bawat mamahaling gamit na binili ni Marco sa loob ng 3 taon ay hindi ko kailanman itinuring na akin. Hindi ko kailangan ang kahit anong galing sa inyo, Doña Esmeralda. Sabi ko habang dinadampot ang plastic bag. Dahil sa totoo lang, ang lahat ng meron kayo ngayon ay hiram lang sa kapalaran. Naglakad ako palabas ng mansyon nang hindi lumilingon. Ang lamig ng hangin sa labas ay tila yumayakap sa aking mga balikat, ngunit hindi ako nanginginig. Narating ko ang gate ng subdivision at tumayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Kinuha ko ang aking lumang cellphone mula sa bulsa. Ang cellphone na matagal ko nang itinago. Ang tanging connection ko sa mundo na tinalikuran ko para kay Marco. Huminga ako ng malalim bago pinindot ang numero na hindi ko malilimutan. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Isang boses na puno ng otoridad, ngunit may bahid ng pangungulila. Papa, sunduin niyo na po ako. Bulong ko. Tapos na po ang lahat. Pagod na po akong maging mahirap. Sa kabilang linya, narinig ko ang mahabang buntong hininga ng aking ama. Si Tom Fan Antonio. 3 taonan. 3 taon kong hinintay na marinig ang mga salitang yan. Huwag kang aalis dyan.
parating na ang mga sundalo ko. Habang nakatayo ako doon, sa loob ng mansyon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin para kay Marco. Kasalukuyan silang nagdiriwang ni Vivian, nagbubukas ng mamahaling alak, nang biglang magliwanag ang cellphone ni Marco sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay hindi tumitigil sa pagpapakita ng mga pangalan ng kanyang mga pangunahing investors. Pagsagot niya sa unang tawag, nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ano? Paanong nangyaring binawi ang lahat ng investment? Ngayon lang tayo pumirma ng kontrata. Hindi pa siya nakakababa. Tumunog muli ang telepono. Ang bangko naman ang tumatawag. Ang lahat ng kanyang credit lines ay pinutol. Ang kanyang mga bank accounts na puno ng milyon-milyong piso ay biglang nag-freeze dahil sa isang utos mula sa itaas na hindi maipaliwanag ng manager. Mark, anong nangyayari? Tanong ni Vivian. Ang boses ay nagsisimulang kabahan. Hindi ko alam. Parang may kung anong puwersa na biglang humigop sa lahat ng hangin sa kumpanya ko. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na habang pilit na tinatawagan ang kanyang abogado. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat koneksyon, bawat kontrata, at bawat proteksyon na tinatamasa ni Marco sa loob ng 3 taon ay hindi bunga ng kanyang galing. Lahat ng yon ay mga regalo na palihim na ibinigay ng aking ama upang matiyak na hindi maghihirap ang kanyang anak na si Anne. At ngayong binawi ko na ang aking puso, kasama nitong nabawi ang lahat ng biyayang hindi kailanman nararapat para kay Marco. Natanaw ko mula sa malayo ang isang hilera ng mga itim na SUV na mabilis na lumalapit sa kinaroroonan ko. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay tila mga mata ng isang nagising na higante. Huminto ang nangungunang sasakyan sa aking harapan at bumaba ang isang lalaking nakauniporme. Seryoso ang mukha, ngunit yumukod ng malalim sa akin. Magandang gabi, Senyorita Anne. Inutos po ng inyong ama na ibalik na kayo sa tunay ninyong tahanan. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa mansyong iniwan ko. Nakita ko si Marco na lumabas sa balkonahe. Bakas ang panik sa kanyang muka habang tinitingnan ang mga mamahaling sasakyang nakaparada sa tapat ng kanyang gate. Hindi niya alam na ang babaeng pinalayas niya kanina ay ang tanging dahilan kung bakit siya naging hari sa loob ng 3 taon. Nakasandal ako sa malambot na upuan ng mamahaling SUV. Ang bawat haplos ng malamig na leather sa aking balat ay tila isang estrangherong bumubulong ng mga alaalang matagal ko nang kinalimutan. Naririnig ko ang mahinang ugong ng makina, isang tunog na napakalayo sa ingay ng mga sirang bentilador at tumutulong gripo sa mansyon ni Marco. Sa loob ng 3 taon, nakalimutan ko ang pakiramdam ng ganitong karangyaan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang katahimikang tanging pera lamang ang makakabili. Tumingin ako sa aking tabi. Naroon ang aking ama, si Tam Fan Antonio. Ang kanyang mukha ay tila isang matigas na bato, walang emosyong mababakas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa aking mga kamay na puno ng kalyo. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking palad at hinaplos ito ng marahan, isang pagkilos na nagpabagsak sa huling pader ng aking katatagan. Papa, patawad po. Bulong ko habang ang aking mga luha ay tuluyan ng umagos. Patawad po dahil naging matigas ang ulo ko. Patawad dahil mas pinili ko ang pag-ibig kaysa sa payo ninyo. Umiling siya at hinila ako sa isang mahigpit na yakap. Huwag kang humingi ng tawad, Anne. Ang pag-ibig ay hindi kasalanan. Ang kasalanan ay ang ginawa nila sa iyo. Ngunit tandaan mo ito, ang gintong itinapon sa putikan ay mananatiling ginto. Ang kailangan lang ay hugasan ng dumi upang muling kuminang. Pagdating namin sa aming tahanan, ang unang ginawa ko ay tumayo sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng aking lumang silid. Tiningnan ko ang aking mahabang buhok.
Gustong-gusto ito ni Marco. Sabi niya noon, ito ang nagpapakita ng aking pagiging masunuring asawa. Kinuha ko ang isang matalim na gunting mula sa mesa. Bawat pag-ipit ng bakal sa aking mga hibla ay tila isang pagputol sa mga tanikalang nagtali sa akin sa nakaraan. Ang mahahabang hibla ng buhok ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila mga abo ng isang nasunog na pangarap. Nang matapos ako, isang bagong mukha ang tumingin sa akin mula sa salamin. Maikli na ang aking buhok, hanggang balikat na lamang, at ang aking mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay mayroon ng bagong alab. Hindi na ako ang Ann na handang mamatay para sa isang lalaki. Ako na ang Ann na handang mabuhay para sa kanyang sarili. Habang nagaganap ang aking pagbabago, si Marco naman ay dumaranas ng isang impyernong hindi niya inasahan. Sa loob ng kanyang opisina, ang bawat telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ngunit walang magandang balitang hatid ang mga ito. Ang bawat kliyenteng dati ay sumasamba sa kanya ay tila biglang naglaho. Hindi maaari ito. Paanong nangyaring ang lahat ng aming mga lisensya ay kinansela ng munisipyo sa loob lamang ng isang gabi? Sigaw ni Marco sa kanyang sekretarya. Tawagan mo ang mayor. Tawagan mo ang lahat ng kakilala natin. Sir, tumawag na po ako. Pero ang sabi nila, wala na raw silang magagawa. May utos daw po mula sa itaas na huwag nang makialam sa kahit anong negosyong may kinalaman sa inyo. Nanginginig na sagot ng kanyang sekretarya. Napaupo si Marco sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok. Ang kanyang kumpanya na itinayo niya sa loob ng 3 taon nang may tulong na akala niya ay galing sa kanyang sariling talino, ay unti-unti nang nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. At sa gitna ng kanyang pagkataranta, si Vivian ay pumasok sa opisina, hindi upang umaliw, kundi upang magreklamo. Marco, bakit pati ang credit card ko ay hindi na gumagana sa mall kanina? Alam mo ba kung gaano ako napahiya sa harap ng mga kaibigan ko? Asik ni Vivian habang ibinabalibag ang kanyang branded na bag sa mesa. Tumingin sa kanya si Marco, bakas ang pagod at galit. Vivian, wala na akong pera. Nawawala ang lahat ng meron ako at iyan pa ang inaalala mo. Wala kang pera? Paanong nangyari iyon? Di ba ikaw ang CEO? Singal ni Vivian, ang kanyang tunay na kulay ay nagsisimula ng lumabas. Bago pa makasagot si Marco, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pag-aaway. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na opisyal na dokumento. Mr. Marco, ako ang kinatawan ng legal department ng iyong kumpanya. Narito ako upang ipaalam sa iyo na ayon sa desisyon ng Board of Directors, ikaw ay formal nang tinanggal sa posisyon bilang CEO. Ang lahat ng iyong shares ay nabili na ng isang hindi kilalang korporasyon ngayong umaga. Pahayag ng lalaki sa isang malamig na tono. Nalaglag ang panga ni Marco. Ano? Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito. Sino ang bumili ng mga shares ko? Ngumiti ang abogado ng tipid. Ang utos lang sa akin ay ibigay ito sa inyo. At may pahabol pa po. Mayroon kayong 24 na oras upang lisanin ang mansyong tinitirhan ninyo. Ang bahay na yon ay hindi na rin nakapangalan sa inyo. Ang huling mga salita ay tila isang hatol ng bitay para kay Marco. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kanyang kaharian ay gumuho ng tuluyan. Ang abo ng kanyang nakaraan ay unti-unti na siyang nilalamon, habang sa kabilang panig ng lungsod, ang alab ng aking bagong buhay ay nagsisimula pa lamang magningning. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng tira-tirang oras mo, Marco. Dahil ang oras ko ngayon, bawat segundo nito ay kasing halaga na ng mga brilyanteng hinahawakan ko. Nakaupo ako sa harap ng aking bagong disenyo. Ang sikat ng araw mula sa malaking bintana ng aking workshop ay tumatama sa mga piraso ng ginto at mamahaling bato sa aking mesa.
Ang amoy ng mamahaling langis at sariwang bulaklak sa silid na ito ay malayo sa amoy ng tinitingal na ulam at amag na nakasanayan ko sa lumang kusina ni Marco. Dito, sa ilalim ng pangalang Anne's Legacy, muli kong binubuksan ang aking mundo. Ang aking workshop ay hindi lamang isang silid ng negosyo. Ito ang aking santuwaryo. Ang lugar kung saan ang bawat sakit ng nakaraan ay ginagawa kong sining. Maingat kong hinahawakan ng isang kulay asul na sapiro. Sabi nila, ang sapiro ay simbolo ng katapatan. Ngumiti ako ng mapait habang inaalala kung paanong ang sarili kong katapatan ay niyurakan lamang. Ngunit sa halip na umiyak, itinuon ko ang aking pansin sa pagbuo ng isang kwintas na tinawag kong laya. Ito ay hugis ng isang ibon na tila kakawala mula sa gintong hawla. Isang replika ng aking sariling kaluluwa. Ang bawat kislap nito ay paalala na ang ginto, kahit ibaon sa pinakamaduming putik, ay hinding-hindi mawawalan ng ningning. Habang ang aking mga kamay ay lumilikha ng kagandahan, ang mga kamay naman ni Marco ay nanginginig habang binibilang ang natitirang barya sa kanyang pitaka. Ano ba ito, Marco? Bakit dito tayo titira? Ang sikip, ang init, at ang baho ng pasilyo. Ang bulyaw ni Vivian habang tinitingnan ang maliit na apartment na inupahan nila sa isang siksikang bahagi ng lungsod. Ang dingding ay may mga bakas ng lumang pintura na natuklap na at ang bintana ay nakaharap sa isang tumpok ng basura. Vivian, intindihin mo naman. Wala na tayong mansyon, wala na ang kumpanya. Ito lang ang kaya ng natitirang pera ko matapos ibenta ang huli kong relo. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang dating makinis na mukha ay meron ng mga eye bags at ang kanyang polo na dati ay palaging plansado ay gusot-gusot na ngayon. Pati ba ang kotse mo, Marco? Ibinenta mo na rin? Tanong ni Doña Esmeralda habang nakaupo sa isang lumang silya na tila anumang oras ay bibigay na. Ang kanyang marangyang alahas ay wala na rin sa kanyang mga daliri at leeg. Lahat ng yon ay naisangla na nila para lamang may pambayad sa deposito ng kanilang matitirhan. Opo ma, kailangan nating mabuhay. Mahinang sagot ni Marco. Walang aircon, walang katulong at walang mga espesyal na pagkaing iniluluto ni Anne para sa kanila. Sa loob ng maliit na silid na yon, ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang walang tigil na reklamo ni Vivian. Ang reynang pinili ni Marco ay nagsisimula ng mainis sa hari na wala ng kaharian. Isang gabi, habang kumakain si Marco sa isang maliit na karinderya sa kanto, isang bagay na hinding-hindi niya gagawin noon, napatigil siya sa pagsubo. Ang lumang telebisyon sa dingding ng kainan ay nagpapakita ng isang balita tungkol sa darating na International Jewelry Expo. Isang bagong pangalan ang nagpabilib sa mga eksperto sa sining ng alahas, sabi ng news anchor. Ang disenyo na tinawag na Laya ay kinikilala na ngayon bilang isa sa pinakaprestihiyosong obra sa Asya. At ang nasa likod nito ay walang iba kundi ang misteryosong designer na si Miss Anne. Halos mabitawan ni Marco ang kanyang kutsara nang makita ang larawan sa screen. Kahit maikli na ang buhok nito, kahit nakasuot ito ng mamahaling terno at may aura ng kapangyarihan, hinding-hindi niya mapagkakamalan ang mukhang iyon. Ang babaeng tinatawag nilang henyo ay ang babaeng tinawag niyang sandpaper. Ang babaeng nakatayo sa gitna ng mga flash ng kamera ay ang babaeng pinalayas niya sa ulan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa aking tahimik na opisina, tiningnan ko ang aking cellphone. May isang notification tungkol sa pagbagsak ng stock market na tuluyang nagpabagsak sa huling pag-asa ng kumpanya ni Marco. Ipinatong ko ang aking ulo sa sandalan ng upuan at huminga ng malalim. Ang tagumpay ba ay mas matamis kung alam mong ang mga taong sumira sa'yo ay pinapanood ka mula sa ibaba? Siguro, ngunit ang mas mahalaga, sa wakas, ay naririnig ko na ang tibok ng sarili kong puso
at hindi na ito tumitibok para sa kanya. Hindi ko kaya ang ganitong buhay, Marco. Tignan mo ang balat ko. Nagkakandapantal na dahil sa sobrang init sa barong-barong na ito. Hindi ako ipinanganak para magtiis sa ganitong amoy ng kanal at tuyong isda. Ang boses ni Vivian ay tila isang matalim na lagari na pilit na pinuputol ang huling hibla ng pasensya ni Marco. Nakatayo si Marco sa gitna ng kanilang maliit na kusina. Pilit na kinukumpuni ang isang sirang gripo na ayaw tumigil sa pagtulo. Ang bawat patak ng tubig sa kalawanging lababo ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing katinuan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak lamang ng mga mamahaling ballpen at baso ng alak, ay puno na ngayon ng grasa at dumi. Vivian, sandali lang. Ginagawa ko ang lahat para makahanap ng trabaho. Magtiis muna tayo. Pakiusap ni Marco. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Tumingin siya sa kanyang ina, si Doña Esmeralda, na nakaupo sa sulok at pilit na nagpapaypay gamit ang isang piraso ng karton. Ang dating makapangyarihang matanda ay tila isang tuyot na dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Magtiis? Ilang linggo na tayong nagtitiis. Wala na akong pambili ng skincare. Wala na akong panggala. Akala ko ba ikaw ang pinakamagaling na CEO? Bakit ngayon, kahit pambili ng disenteng sabon, wala ka? Ang asik ni Vivian, habang abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng isang maliit at basag na salamin. Sa sandaling iyon, biglang sumagi sa isip ni Marco ang isang alaala, ang imahe ni Anne. Naalala niya ang mga gabing umuuwi siyang pagod at masungit, ngunit sasalubungin siya ni Anne nang may matamis na ngiti. Naalala niya kung paanong si Anne ang tahimik na nag-aayos ng lahat ng sira sa bahay nang hindi nagrereklamo. Kahit kailan, hindi siya tinanong ni Anne tungkol sa pera o sa mga material na bagay. Ang tanging hiningi nito ay ang kanyang oras, isang bagay na ipinagkait niya dahil mas pinili niyang ibigay ito kay Vivian. Saan ka pupunta? Tanong ni Marco nang makitang nagsusuot ng sapatos si Vivian at kinukuha ang kanyang tanging natitirang branded na bag. Lalabas ako. Maghahanap ng paraan para makaalis sa butas na ito. Sagot ni Vivian nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen ng kanyang cellphone at may isang nangiting mapaglaro sa kanyang mga labi na hindi nagustuhan ni Marco. Nang makaalis si Vivian, binalot ng katahimikan ng silid. Lumapit si Marco sa kanyang ina at naupo sa tabi nito. Nagkamali ba ako? Tumingin sa kanya si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Marco, ang brilyanteng itinapon mo ay kinuha na ng iba. At ang akala nating ginto na si Vivian ay tanso lang pala na mabilis mangalawang kapag nabasa ng hirap. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang penthouse na overlooking sa buong Makati, nakaupo ako sa isang mahabang hapagkainan. Ang paligid ay puno ng bango ng mga sariwang lavender at ang malambot na tugtog ng biolin mula sa speaker. Ang bawat pagkain sa harap ko ay sining, mula sa malambot na steak hanggang sa matamis na alak na tila pelos sa aking lalamunan. Ngunit higit sa pagkain, ang pinakamasarap na bahagi ay ang katahimikan, ang kapayapaan na walang nanunumbat, walang nananakit, at walang nagpapaiyak. Kinuha ko ang aking tablet at binasa ang isang report mula sa aking private investigator. May mga litrato roon ni Vivian na nakikipagkita sa isang matandang negosyante sa isang mamahaling hotel. Mukhang mabilis talagang makahanap ng bagong sasakyan ang mga taong tulad niya kapag ang dati nilang sinasakyan ay naubusan na ng gasolina. Ibinaba ko ang tablet at uminom ng alak. Hindi ako nakaramdam ng galit. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na awa para kay Marco. Hindi dahil sa nawalan siya ng pera, kundi dahil sa katotohanang ibinigay niya ang lahat
para sa isang taong hindi man lang siya kayang samahan sa isang maliit na apartment. Muli kong naalala ang sinabi ni Marco noon, "Sandpaper ka lang." Ngumiti ako. Oo, Marco. Ang sandpaper ay magaspang dahil kailangan nitong pakinisin ang mga bagay na hindi karapat-dapat. At ngayon, matapos kong pakinisin ang sarili ko mula sa lahat ng sakit na ibinigay niyo, handa na akong magningning sa paraang hinding-hindi niyo maaabot. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa aking pag-iisip. Pumasok ang aking sekretarya na may dalang isang malaking buke ng pulang rosas. "Miss Anne, may nagpadala po nito. Galing po sa isang kliyente na gustong magpadesenyo ng wedding ring. Sabi niya, tanging ang mga kamay niyo lang daw ang may kakayahang gumawa ng singsing na may kaluluwa." Tiningnan ko ang mga rosas. Wedding ring, isang simbolo ng walang hanggang pangako. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Sa ilalim ng mga ilaw na yon, alam kong may isang lalaking nagsisisi na ngayon, habang may isang babaeng nagsisimula ng kalimutan ang kanyang pangalan. Huwag kang paharang-harang, waiter. Ang mahal ng wine na yan para lang itapon mo sa sahig dahil sa panginginig ng kamay mo. Ang boses ng head waiter ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Marco. Nakatayo siya sa gitna ng isang marangyang ballroom sa Makati. Suot ang isang unipormeng masyadong masikip para sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng manibela ng mga sports car, ay nanginginig ngayon habang binabalanse ang isang pilak na tray na puno ng mga kristal na baso ng champagne. Ang pawis ay gumagapang sa kanyang likod, hindi dahil sa init, dahil napakalamig ng aircon sa loob ng hotel, kundi dahil sa gutom at kahihiyan. Lumingon si Marco, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng dim lights ng bulwagan. Ito ang tanging trabahong nakuha niya matapos siyang tanggihan sa lahat ng kumpanyang inaplayan niya. Sino nga ba ang kukuha sa isang bumagsak na CEO na may masamang reputasyon? Kailangan niya ng pera, kailangan ng gamot ng kanyang ina, at kailangan niyang bayaran ang renta ng kanilang maliit na apartment bago sila muling itapon sa kalsada. Ngunit ang tunay na sakit ay nagsimula nang magliwanag ang entablado. Ang malakas na tunog ng palakpakan ay tila isang dagundong na yumanig sa kanyang dibdib. At ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang reyna ng gabi, ang babaeng nagbigay ng bagong mukha sa sining ng alahas sa ating bansa. Miss Anne. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Halos mabitawan niya ang tray nang makita niya ang isang babaeng dahan-dahang naglalakad paakyat sa entablado. Hindi ito ang Anne na kilala niya. Ang Anne na nakatayo roon ay nakasuot ng isang mahabang itim na bestida na gawa sa seda, na lalong nagpatingkad sa kakinisan ng kanyang balat sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ang kanyang maikling buhok ay nakastyle ng napaka-elegante at ang kwintas na laya na suot niya ay nagniningning na tila ba may sarili itong liwanag. Tumingin si Anne sa madla nang may ngiti ng isang reyna. Tiyak, matapang at malaya. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Isang bagay na kailanman ay hindi nakita ni Marco noong sila ay nagsasama pa dahil palaging nakayuko si Anne sa harap niya. Salamat sa inyong lahat. Simula ni Anne, ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika na umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang bawat piraso ng alahas na ginagawa ko ay may kwento. Kwento ito ng pagbangon, ng pagtuklas sa sariling halaga, at ng pagputol sa mga tanikalang pumipigil sa atin na magningning. Nakatitig lang si Marco mula sa madilim na sulok. Ang bawat salita ni Anne ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lapitan ito at sabihing, "Anne, ako ito, ang asawa mo." Ngunit nang tumingin siya sa kanyang sariling suot na uniforme at sa tray na hawak niya, napagtanto niya ang malupit na katotohanan. Sila ay nasa magkaibang mundo na ngayon.
Siya ang waiter na nagsisilbi at si Anne ang bituin na pinagsisilbihan. "Waiter, champagne dito!" Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa isang mesa malapit sa harap. Napilitan si Marco na maglakad patungo roon. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ngunit nang makarating siya sa mesa, tila huminto ang kanyang paghinga. Nakaupo roon si Vivian, nakasuot ng isang pulang damit na masyadong marangya para sa okasyon. Nakasandal siya sa balikat ng isang matandang lalaki, si Mr. Sanchez, ang pinakamalaking karibal ni Marco sa negosyo noon. "Oh, Marco?" Ang mapanguyam na tawa ni Vivian ay tila isang matalas na tinik na bumaon sa pandinig ni Marco. "Tignan mo nga naman ang tadhana. From CEO to waiter. Bagay sa iyo ang uniforme mo, Mark. Mukhang mas nakahanap ka ng trabahong saktong-sakto sa kakayahan mo, ang magsilbi." Hindi nakaimik si Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-init sa galit at sakit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang anino ang lumapit sa kanilang mesa. Isang amoy ng sariwang lavender ang bumalot sa hangin. "May problema ba rito?" Tanong ni Anne ng may malamig na awtoridad. Tumingala si Vivian. Agad na nagbago ang anyo nito at nagkunwaring mabait. "Miss Anne, wala naman po. Pinagsasabihan ko lang itong waiter nyo na mag-ingat sa paglalagay ng wine. Baka mamantsahan ang damit ko." Tumingin si Anne kay Marco. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon sa ulan. Inasahan ni Marco na makakakita siya ng galit o baka awa. Ngunit wala. Ang mga mata ni Anne ay tila isang malalim at malamig na dagat. Tiningnan siya nito na parang isang estranghero. Isang taong hindi niya kailanman nakilala. Isang taong walang puwang sa kanyang alaala. "Pasensya na, Miss Vivian," sabi ni Anne. Ang boses ay professional at walang emosyon. "Ang aking mga tauhan ay ginagawa lamang ang kanilang trabaho ng may dangal. At sa gabing ito, ang dangal ng pagtatrabaho ay mas mahalaga kaysa sa kinang ng anumang alahas na suot ng mga taong walang galang." Binaling ni Anne ang kanyang paningin sa headwaiter na kalalapit lang. Pakipalitan ang waiter sa mesang ito. Mukhang hindi komportable ang ating panauhin. Tumalikod si Anne nang hindi man lang nagbibigay ng pangalawang sulyap kay Marco. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang uri ng pagkawasak na mas masakit kaysa sa pagkawala ng kanyang kumpanya. Ang hindi pagkilala ni Anne sa kanya, ang pagtrato sa kanya bilang isang ordinaryong empleyado, ay ang pinakamalaking parusa na natanggap niya. Ito ba ang kapalit ng pagtalikod ko sa babaeng nagbigay sa akin ng lahat? Ang maging isang anino sa ilalim ng liwanag na siya mismo ang lumikha? Habang inilalayo si Marco ng headwaiter, narinig niya ang muling pagtawa ni Vivian at ang bulong nito kay Mr. Sanchez tungkol sa dating asawa ni Anne na ngayon ay basura na. Ngunit ang huling nakita ni Marco bago siya lumabas ng ballroom ay si Anne na nakatayo sa gitna ng mga tao, nagniningning, malayo, at hinding-hindi na muling magiging kanya. Hindi ko akalain na ang makita siyang muli ay hindi magdudulot ng kahit anong hapdi sa aking dibdib. Habang nakaupo ako sa likod ng aking sasakyan, pauwi mula sa gala, pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng lungsod na naglalaro sa bintana. Ang imahe ni Marco na nakasuot ng uniforme ng waiter, ang kanyang mga kamay na nanginginig, at ang kanyang mga matang puno ng hapis ay tila isang malabong gunita na lamang. Wala na ang puot, wala na ang galit. Ang natira na lamang ay isang malalim at hungkag na espasyo kung saan dati ay nakatira ang aking pag-ibig. "Senyorita, mukhang may sumusunod sa atin na lalaking kanina pa tumatakbo sa gilid ng kalsada." Puna ng aking driver na si Mang Carding. Lumingon ako sa rearview mirror. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan na biglang sumapit, nakita ko ang isang figura. Si Marco. Basang-basa siya, ang kanyang uniforme ay nakadikit na sa kanyang katawan at ang kanyang mga sapatos ay tila bumibigay na sa bawat hakbang. Sumisigaw siya,
Ngunit ang kanyang boses ay nilalamon ng ingay ng ulan at ng mga busina ng sasakyan. Huwag mo nang hinto, Mang Carding. Ituloy mo lang ang pagmamaneho. Malamig kong utos. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang sabihin. At sa totoo lang, wala na akong pakialam. Ang anumang salita mula sa kanya ay tila isang hangin na lamang na dumadaan sa aking pandinig. Ngunit hindi ko alam na sa sandaling iyon, ang puso ni Marco ay pinuputok na ng pagsisisi. Kanina lang, bago siya umalis sa ballroom, nagtago siya sa likod ng isang malaking kurtina upang umiwas sa kahihiyan. Doon niya narinig ang usapan ni na Vivian at Mr. Sanchez. "Sigurado ka ba rito, Vivian?" tanong ni Mr. Sanchez habang humihitit ng mamahaling sigarilyo. Ang amoy nito ay tila nakakasuka para kay Marco. "Oo naman, Hon. Bukas na bukas. Papalitan natin ang Laya necklace ng isang pekeng replika bago ang auction." Kapag nalaman ng mga buyer na peke ang ibinebenta ni Anne, masisira ang reputasyon niya. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa isang kukurap lang. Ang boses ni Vivian ay puno ng kamandag. Isang tinis na tila ba humihiwa sa kaluluwa ni Marco. Doon lamang natauhan si Marco. Ang babaeng pinili niya, ang babaeng ipinalit niya sa akin, ay isang ahas na handang manira ng buhay para sa sariling kapakanan. At ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng tinawag niyang walang silbi, ay ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tapat na pagmamahal nang walang hinihintay na kapalit. Sa ilalim ng ulan, tumigil si Marco sa pagtakbo nang tuluyan ng maglaho ang aking sasakyan sa dilim. Napaluhod siya sa basang semento. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Ang kanyang mga luha ay humalo sa tubig ulan, mga luhang huli na para sa isang pusong matagal na niyang pinabayaan. "Patawad, Anne! Patawad!" bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi ng isang taong nawalan ng lahat. Ngunit hindi siya sumuko, kahit na kumakalam ang sikmura dahil hindi pa siya kumakain mula kaninang umaga. Kahit na nanunuot ang ginaw sa kanyang mga buto, tumayo siyang muli. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kaisa-isang bagay na natitira kay Anne, ang kanyang dangal. Kinabukasan, sa aking opisina, abala ako sa pag-aayos ng mga huling detalye para sa auction nang may magpumilit na pumasok sa reception. "Ma'am Anne, ayaw po umalis ng lalaki sa labas. Mukha po siyang pulubi, pero ang sabi niya ay may mahalaga daw po siyang sasabihin tungkol sa Laya." Ulat ng aking sekretarya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Lumabas ako at nakita ko si Marco na hinarang ng dalawang malalaking security guard. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa kawalan ng tulog. At ang kanyang suot ay marumi at basa pa rin mula sa ulan kagabi. Nang makita niya ako, tila nagliwanag ang kanyang muka. Isang kislap ng pag-asa na agad ding naglaho nang makita ang lamig sa aking mga mata. "Anne, pakiusap. Makinig ka sa akin." Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa panghihina. "Huwag mong ituloy ang auction ngayong araw. Si Vivian, si Mr. Sanchez, may plano silang palitan ang kwintas mo. Gusto nilang sirain ka." Tinitigan ko siya ng matagal. Nakita ko ang bawat detalye ng kanyang paghihirap, ang mga sugat sa kanyang kamay, ang panginginig ng kanyang mga labi, at ang tapat na takot sa kanyang mga mata para sa akin. Isang bahagi ng aking puso ang tila gustong kumirot, ngunit agad ko itong pinigilan. "At bakit ako maniniwala sa iyo, Marco?" tanong ko. Ang boses ko ay tila yelo na hindi matitunag ng kahit anong init. "Pagkatapos ng lahat ng kasinungalingang ginawa mo sa akin, tingin mo ba ay may halaga pa ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo? Anne, alam kong wala na akong karapatan, pero pakiusap, kahit ngayon lang,
Maniwala ka. Kahit pagkatapos nito, ay hinding-hindi na ako magpakita sa'yo, ayos lang. Huwag mo lang hayaang masira nila ang pinaghirapan mo. Pagsusumamo niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Bago pa ako makasagot, lumapit ang mga guard upang ilabas siya ng tuluyan. Bitawan niyo ako. Ann, mag-iingat ka. Pakiusap, huwag kang magtiwala sa kanila. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong hallway hanggang sa tuluyan siyang mailabas ng gusali. Nanatili akong nakatayo doon. Ang aking mga kamay ay nakakuyom. Tumingin ako sa loob ng aking workshop kung saan nakalagay ang Laya necklace sa loob ng isang glass case. Naniniwala ba ako sa kanya? O isa lamang itong bagong laro upang makuha muli ang aking loob? Ang duda ay tila isang manipis na usok na nagsisimulang bumalot sa aking isipan. Nakatayo ako sa maliwanag na entablado. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituing kumikindat mula sa dilim. Ang bulwagan ay puno ng mga taong mayayaman at makapangyarihan. Ang bawat isa ay may hawak na numero, handang mag-agawan para sa aking obra maestra. Sa aking likuran, sa isang malaking screen, ipinapakita ang isang close-up na imahe ng kwintas na Laya. Ang ibon na kumakawala sa hawla, ang simbolo ng aking paglaya. Mula sa kinatatayuan ko, natanaw ko si Vivian na nakaupo sa tabi ni Mr. Sanchez sa front row. Ang kanyang mga labi ay may isang mapang-asar na ngiti. Isang nangiti na tila nagsasabing, "Tapos ka na, Ann." Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pananabik. Hinihintay ang sandali na mapapahiya ako sa harap ng lahat. Huminga ako ng malalim at ngumiti sa madla. Bago po natin simulan ng opisyal na subasta, simula ko, ang aking boses ay kalmado at malinaw. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko sa paggawa ng alahas. Itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang kwintas na suot ko. Isang napakasimpleng silver locket. Walang brilyante, walang hiyas. Ngunit ito ang tanging alaala na naiwan sa akin ng aking yumaong ina. Ang tunay na halaga ng isang hiyas ay wala sa kislap nito, kundi nasa kakayahan nitong manatiling totoo. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao, hindi nila naiintindihan ang ibig kong sabihin. Tumingin akong muli kay Vivian at ngumiti ng mas malawak. Kagabi, may isang estrangherong nagbigay sa akin ng babala. Pagpapatuloy ko. Isang babala na may magtatangkang palitan ang aking Laya ng isang replika. Isang pekeng bersyon na walang halaga. Nawala ang nangiti sa mukha ni Vivian. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagtataka. Kaya naman, kaninang madaling araw, dagdag ko habang dahan-dahang binubuksan ang mamahaling kahon na nasa aking harapan. Ipinatawag ko ang pinakamagaling na gemologist sa buong bansa. At tama nga ang hinala ko. Sa loob ng kahon ay naroon ang isang kwintas. Maganda ito. Kumikinang, ngunit sa mata ng isang eksperto, ito ay isang mahusay na gawa ng panloloko. Ang kwintas na ito, mga ginoo at ginang, ay isang peke, isang replika. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang bumalot sa buong bulwagan. Tumingin si Vivian kay Mr. Sanchez, ang mukha ay puno ng panik. Ngunit huwag kayong mag-alala, sabi ko habang isinasara ang kahon. Dahil ang tunay na Laya ay hindi kailanman umalis sa lugar kung saan ito nararapat. Ibinigay ko ang isang senyas sa aking security. Sa malaking screen, biglang nagbago ang imahe. Mula sa close-up ng kwintas, ipinakita nito ang CCTV footage mula sa aking workshop kagabi. Malinaw na nakita ng lahat kung paano pumasok ng patago ang isang tauhan ni Mr. Sanchez at pinagpalit ang mga kwintas. At pagkatapos, ipinakita ang isa pang footage, ang pagtatagpo ni Vivian at ng tauhan sa isang madilim na eskinita
Ang pag-abot ng sobrang puno ng pera, naniga si Vivian sa kanyang upuan. Ang lahat ng mata sa bulwagan ay nakatuon na ngayon sa kanya. Ang kanyang mukha ay namutla at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang hustisya, tulad ng isang brilyante, ay kailangang dumaan sa matinding presyon bago ito lumiwanag pagtatapos ko. At ngayon, kung maaari, simulan na natin ang tunay na subasta. Sa isa pang senyas ko, isang armored glass case ang dahan-dahang ibinaba mula sa itaas ng entablado. Sa loob nito, nagniningning ang tunay na laya. Mas matingkad, mas buhay, at mas makahulugan kaysa sa pekeng bersyon. Hindi ko na kailangang tapusin ang gabi upang malaman ang resulta. Ang reputasyon ni Vivian at Mr. Sanchez ay nadurog sa isang iglap. Ang mga security ng hotel ay agad na lumapit sa kanilang mesa. Habang dinadala si Vivian palabas, ang huling nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi galit, kundi isang malalim na takot at pagkatalo. Pagkatapos ng matagumpay na auction, sa halip na umuwi, nagpahatid ako sa isang lugar na matagal ko nang hindi napupuntahan, ang puntod ng aking ina. Naupo ako sa damuhan sa tabi ng kanyang lapida. Ang lamig ng gabi ay niyayakap ang aking balat. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-type ng isang mensahe. Isang simpleng text na ipinadala ko sa isang hindi rehistradong numero na ibinigay sa akin ng aking private investigator, ang numero ng teleponong ginagamit ngayon ni Marco. Salamat sa babala. Utang ko sa iyo ang dangal ng aking ina. Hindi ko hinintay ang kanyang sagot. Inilagay ko ang telepono sa aking tabi at tumingala sa kalangitan na puno ng bituin. Ang sugat na iniwan ni Marco ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito sariwa. Ito ay tila isang peklat na lamang, isang paalala ng isang laban na aking pinagtagumpayan. Sa ilalim ng tahimik na liwanag ng buwan, sa unang pagkakataon, naramdaman kong tunay na naghihilom na ang aking puso. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagpapatawad. Hindi pagpapatawad para sa kanya, kundi pagpapatawad para sa aking sarili. Ang pagpapatawad na kailangan ko upang tuluyan ng makalaya. Wala na po tayong magagawa, Mr. Marco. Kung hindi maoperahan ang inyong ina sa loob ng 24 na oras, baka hindi na siya umabot sa umaga. Kailangan niyo pong magbayad ng deposito para masimulan ang pagsusuri. Ang boses ng doktor sa pampublikong ospital ay tila isang malamig na hanging dumaan sa aking pandinig. Kahit hindi ako ang kausap nito. Nakatayo si Marco sa gitna ng mataong pasilyo, ang amoy ng antiseptiko at luma ng kumot ay tila sumasakal sa kanya. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagliliwanag pa rin sa mensaheng ipinadala ko kagabi. Salamat. Isang salita. 7 letra. Ngunit para kay Marco, ang pasasalamat na yon ay tila isang napakabigat na dagan sa kanyang dibdib. Habang nakatingin siya sa kanyang ina na nakahiga sa isang manipis na katre sa charity ward, napagtanto niya ang malupit na biro ng tadhana. Iniligtas niya ang aking dangal, ang kaisa-isang bagay na natitira sa akin, ngunit wala siyang magawa upang iligtas ang kaisa-isang taong natitira sa kanya. Dok, pakiusap. Gagawa ako ng paraan. Bigyan niyo lang ako ng kaunting oras. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalang pag-asa. Ngunit ang doktor ay tumalikod na, abala sa iba pang mga pasyenteng naghihintay din ng himala. Napasandal si Marco sa pader na may mga bitak, dahan-dahang napaupo sa malamig na semento. Sinubukan niyang tawagan si Vivian, umaasa na kahit kaunti ay may natira itong malasakit. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang boses ng isang babae sa kabilang linya na nagsasabing ang numero ay hindi na aktibo. Nalaman ni Marco mula sa balita na si Vivian ay kasalukuyan nang nasa ilalim ng kustodya ng mga pulis dahil sa kasong fraud. Ang reynang pinili niya ay abala na ngayon sa pagliligtas sa sariling balat. At kailanman,
ay hindi siya binalikan ng tingin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, narito ako sa aking bagong opisina, pinagmamasdan ng ulan na dahan-dahang pumapatak sa salamin ng bintana. Ang aking sekretarya ay pumasok at inilapag ang isang folder sa aking mesa. Miss Anne, ito na po ang report tungkol kay Mr. Marco. Ang kanyang ina ay nasa seryosong kondisyon sa General Hospital. Wala po silang pambayad sa operasyon. Mahinahong ulat niya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ramdam ko ang tibok ng aking puso. Hindi na ito ang mabilis na tibok ng galit, kundi ang mabigat na pintig ng katarungan. Naalala ko kung paano ako hiyain ng aking biyenan noon. Kung paanong ang bawat pagkain na inihahanda ko ay itinatapon niya dahil hindi raw masarap o pangmahirap. Ngayon, ang tanging pagkaing meron sila ay ang malamig na lugaw mula sa labas ng ospital. Gusto niyo po bang magpadala ng tulong, Miss Anne? Tanong ng aking sekretarya. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Ang katarungan ay hindi laging nangangahulugan ng paghihiganti. Minsan, ang katarungan ay ang hayaan ng tadhana na gawin ang kanyang trabaho. Ngunit sa likod ng aking isipan, naririnig ko ang boses ni Marco na nagsusumamo kagabi upang protektahan ang aking sining. Magpadala ka ng hindi kilalang donor. Sabi ko sa wakas, ang aking boses ay walang emosyon. Bayaran ang lahat ng gastos sa operasyon ng kanyang ina, ngunit siguraduhin mong hinding-hindi niya malalaman na galing ito sa akin. Ayokong isipin niya na ang tulong na ito ay isang pagkakataon para magbalik kami sa dati. Ang utang na loob ay hindi kailanman magiging pag-ibig. Sa ospital, nananatiling nakaupo si Marco sa dilim nang biglang lumapit ang isang nurse. Mr. Marco, maari na pong simulan ng operasyon ng ina niyo. May isang foundation na nagbayad ng lahat ng bill niyo, pati na ang mga gamot. Napaangat ang tingin ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Sino? Sinong gumawa nito? Ayaw po nilang magpakilala, sir. Ang sabi lang nila ay bayad na raw po ang lahat. Sagot ng nurse bago naglakad paalis. Napahagulgol si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Hindi niya alam kung sino ang tumulong sa kanya, ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang pamilyar na bango. Ang bango ng lavender at ang init ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi na niya muling mahahawakan. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Ang mabuhay sa ilalim ng anino ng isang taong sinaktan mo habang ang bawat hininga mo ngayon ay utang mo sa kanyang kabutihan? Habang ang operasyon ng kanyang ina ay nagsisimula, ang aking Laya necklace ay naisusuot na ng isang bagong may-ari sa kabilang panig ng mundo. Ang bawat isa sa amin ay may kani-kaniyang landas na tinatahak. Ang kay Marco ay landas ng pagsisisi, habang ang sakin ay ang landas ng ganap na paglaya. Hindi sapat ang salitang tagumpay para ilarawan ang pakiramdam ng isang babaeng minsan nang itinuring na basahan, ngunit ngayon ay tinitingala na bilang isang bituin. Nakatayo ako sa gitna ng entablado ng Philippine International Convention Center. Ang liwanag ng mga spotlight ay tila yumayakap sa akin, isang mainit na yakap na hindi nagmumula sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi mula sa pagkilala ng buong mundo sa aking kakayahan. Suot ko ang isang kulay gintong terno na may mga burdang hiyas na ako mismo ang nagdisenyo. Ang bawat hakbang ko sa pulang alpombra ay tila isang pagtapak sa mga tinik ng kahapon na ngayon ay naging mga talulot na ng rosas. Ang parangal na ito para sa Woman of the Year ay hindi lamang para sa akin. Simula ko ang aking boses ay buo, matapang, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay para sa lahat ng mga babaeng sinabihang wala silang silbi. Para sa mga babaeng itinuring na sandpaper na tagalinis lang ng dumi ng iba. Tandaan ninyo, ang sandpaper ay magaspang dahil ito ang nagpapakinis sa ginto.
At ngayong gabi, tapos na ang paglilinis. Panahon na para tayo naman ang magningning. Ang dumadagundong na palakpakan ng libo-libong tao ay tila isang malakas na alon na humahampas sa pampang ng aking tagumpay. Wala na ang kaba, wala na ang lungkot. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malalim na kapayapaan sa piling ng aking ama na nakaupo sa front row. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Habang nagaganap ang marangyang gabi na ito, sa isang madilim na kanto ng Makati, nakatayo ang isang lalaki. Suot ni Marco ang kanyang kupas na jacket, ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng sombrero. Hawak niya ang isang plastic na bag na naglalaman ng murang tinapay at gatas para sa kanyang ina. Napatigil siya sa harap ng isang dambuhalang LED billboard na nagpapakita ng aking live na talumpati. Tumingala si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Pinapanood niya ang babaeng dati ay nagluluto para sa kanya. Ang babaeng dati ay nagmamakaawa para sa kanyang atensyon na ngayon ay tinitingalanan ng buong bansa. Ang bawat salita ko sa screen ay tila isang mitya na dahan-dahang tumutupok sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Ann, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi na nilamon ng ingay ng mga sasakyan sa paligid. Sana ay nakinig ako. Naramdaman ni Marco ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang kahit ibenta niya ang lahat ng kanyang nalalabi, kahit magmakaawa siya sa harap ng aking pintuan, hinding-hindi na niya muling maaabot ang laylayan ng aking damit. Ang sandpaper na itinapon niya ay naging isang diamanteng hinding-hindi na niya kayang bilhin. Pagkatapos ng seremonya, dinala ako ng aking sasakyan sa tuktok ng isang bundok sa Antipolo, ang lugar kung saan matatanaw ang buong ningning ng Maynila. Bumaba ako at lumakad sa gilid ng bangin. Ang hangin ay malakas na humahampas sa aking maikling buhok. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na bagay, ang lumang wedding ring na itinago ko sa loob ng 3 taon. Tiningnan ko ang gintong bilog sa aking palad. Dito nagsimula ang aking pangarap at dito rin ito magtatapos. Hindi ko ito itinapon dahil sa galit. Itinatapon ko ito dahil wala na itong timbang sa aking puso. Inihagis ko ang singsing sa madilim na kailaliman ng bangin. Ang paglipad ng maliit na piraso ng ginto sa hangin ay tila isang huling hininga ng aking nakaraan. Wala akong narinig na tunog ng bumagsak ito, isang patunay na ang lahat ng sakit ay tuluyan ng nabaon sa limot. Paalam, Ma'am Marco. Bulong ko, hindi dahil sa puot, kundi bilang isang formal na pagkilala sa isang kabanatang tapos na. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa aking sasakyan kung saan naghihintay ang aking ama. Ang aking hinaharap ay hindi na nakatali sa isang pangako ng pag-ibig mula sa iba. Ang aking hinaharap ay nakatali na sa aking sariling mga kamay, sa aking sining, at sa kaligayahang ako mismo ang lumikha. Ang Pharaoh ay hindi lamang bumangon mula sa abo. Ang Pharaoh ay lumipad na patungo sa araw, at sa kanyang paglipad, iniwan niya ang lahat ng dumi ng lupa. 5 taon. Ganyan katagal bago tuluyang humupa ang bagyo at naging isang tahimik at payapang dagat ang aking buhay. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bagong tahanan, isang malawak na mansyon na ipinatayo ko mula sa sariling pawis at sining, malayo sa ingay ng syudad. Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay humahaplos sa aking mukha, dala ang amoy ng mga sariwang pino. Wala na ang amoy ng luma at masikip na bahay. Wala na rin ang amoy ng mamahaling pabango ng mga taong walang kaluluwa. Ang tanging nalalanghap ko ay ang bango ng kalayaan. Sa loob ng bahay, naririnig ko ang mahinang halakhak ng aking ama, si Tamfan Antonio. Kasama niya ang mga bagong kaibigan mula sa iba't ibang bansa na dumating para sa pagbubukas ng aking bagong koleksyon ng alahas na tinawag kong Pag-asa. Ang bawat piraso ay hindi para sa mga mayayaman, kundi mga murang disenyo na ang kikitain ay mapupunta sa mga foundation
na tumutulong sa mga inabusong kababaihan. Ang tagumpay ko ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa mga tulad kong muntik ng kalimutan ang sariling halaga. Isang araw, bago ang malaking event na ito, nagpadala ako ng isang tao upang alamin ang kalagayan ng aking nakaraan. Hindi dahil gusto kong makialam, kundi dahil kailangan kong siguraduhin na ang tuldok na inilagay ko ay hindi na kailanman magiging isang kwit. Ayon sa ulat ng aking tauhan, si Vivian ay kasalukuyan pa ring nasa loob ng Correctional Institution for Women. Ang kanyang dating makinis na mukha ay may mga peklat na ngayon at ang kanyang araw-araw ay ginugugol sa paglalaban ng damit ng ibang mga preso. Isang balintunan ng kanyang pangarap na maging reyna. Si Doña Esmeralda naman, pagkatapos ng kanyang operasyon, ay tuluyan ng nawalan ng kakayahang magsalita at makalakad. Siya ay nakaupo lamang buong araw sa isang lumang wheelchair sa labas ng kanilang maliit na bahay. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa malayo. Tila naghihintay sa mga araw ng karangyaan na hinding-hindi na babalik. At si Marco, natagpuan ng tauhan ko si Marco sa isang maliit na pabrika ng mga kagamitan sa labas ng Maynila. Hindi na siya ang CEO na nakasuot ng mamahaling suit. Suot niya ang isang lumang t-shirt. Ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa at ang kanyang mukha ay sunog sa araw. Ngunit sa paglalarawan ng aking tauhan, may isang kakaibang pagbabago sa kanya. Nang tanungin ko ang mga kasamahan niya, Miss Anne, sabi ng tauhan ko habang iniaabot ang mga litrato, sabi nila ay siya raw ang pinakamasipag sa pabrika. Hindi nagrereklamo, laging nauunang pumasok at huling umuwi. At bawat sahod niya, ibinibili niya ng gamot para sa ina niya. May isang beses daw na nakita siyang nakatingin sa isang lumang litrato, umiiyak ng tahimik. Tiningnan ko ang mga litrato. Totoo, nandoon pa rin ang bakas ng pagod sa mukha ni Marco, ngunit wala na ang yabang. Ang kanyang mga mata ay may taglay na kalungkutan na tanging mga taong natuto na sa kanilang pagkakamali ang makakaunawa. Wala akong naramdamang pagmamalaki sa kanyang pagbagsak, kundi isang tahimik na pagtanggap. Ang tadhana ay hindi lamang pumaparusa. Ito rin ay nagtuturo. Umaasa ako na sa kanyang bagong buhay. Natututunan na niyang pahalagahan ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ibinalik ko ang aking pansin sa kasalukuyan. Lumapit ang aking sekretarya na may dalang isang tasa ng mainit na chamomile tea. Miss Anne, handa na po ang lahat para sa event mamaya. Ang ganda niyo po ngayon. Ngumiti ako at kinuha ang tasa. Salamat. Dahil ngayon alam ko na kung sino talaga ako. Ang buhay ay hindi isang fairy tale kung saan palaging may prinsipe na sasagip sa iyo mula sa paghihirap. Minsan, ikaw ang prinsesa na kailangang dumaan sa apoy, maglakad sa bubog, at sakta ng sariling mga paa upang mahanap ang daan palabas ng kastilyo. At sa labas ng kastilyong yon, matutuklasan mo na hindi mo kailangan ng korona mula sa isang hari upang maging isang reyna. Uminom ako ng tsaa habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at ginto. Isang magandang paalala na kahit ang araw ay kailangang lumubog sa dilim, kinabukasan, siguradong muli itong sisikat. Wala nang galit, wala nang utang na loob, wala nang tanikala. Ako si Anne. Minsang naging buhangin, minsang naging papel de liha, ngunit ngayon, isa na akong malayang diamante na nagliliwanag sa sarili kong kalangitan.